Hello everyone! Welcome to our show, The Adventures of Zoe Lala! And for today, nandito tayo sa Mileo Orchard and Bee Farm, which is 30 minutes away from Lipa City by jeep or by car. This is owned by Mr. Rico Omoyon, and for today's episode, it's entitled To Be or Not to Be. Kasama natin ngayon ang may-ari ng Mileo Orchard and Bee Farm na si Mr. Rico Omoyon na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano siya nagsimula bilang isang beekeeper. Ito ay pinangalan ng Milea nang dahil sa dalawa naming anak na babae, si Milet at si Bea. Little did we know na yung Milea pala ay isang famous na municipality sa Italy nang dahil sa kanilang fashion, tsaka sa kanilang meron tayong mga Avon tires. So ngayon, pag nagsisearch ng Milea, natutulungan kami sa ganon, na napapapunta kami sa taas. Sa history naman kung bakit ako naging beekeeper, ang aming line of business talaga is to produce cosmetics. And then, doon sa cosmetics na yon, ang ingredients noon ay galing sa bees. Ngayon, mas gusto namin alagaan yung mga native bees natin. Kasi pag mga Italian bees, merong ibang component doon na magastos siya. And then sa native bees, kailangan maprotektahan din natin sila sa wild. So ngayon, marami na kaming inaalagaan dito. And then, we started teaching farmers all over the country. So we go around, nakikitulog ako sa mga IPs natin, mga indigenous people, para maturuan sila, nakikisama ako sa kanila. And then, ang laki ng naitulong at naituro nila sa akin. So, vice versa, natuturuan ko sila, natutulungan din nila ako. So, ngayon, dito, tinatanggap namin kayo at ng ibang mga bisita para maituro din namin sa inyo. So, ito yung mga Italian bees. Papakita ko sa inyo para ito sila. Ating mga kaibigan. Yan. So, ito yung kanilang honey. Ito naman, bees ang lalabas yan. So, ito, pag ganyan natin, hindi talaga siya, walang lumilipad. Kasi, at this stage, yung bees na yan, ang trabaho niya ay house bee siya, o nandito lang siya sa loob. After that, pag nag-graduate na siya, dito na siya. Field bee na siya. So, ang bees natin mayroong stages ng buhay. So, at this stage, taga-trabaho siya sa loob. Yan. At yan yung kanyang honey. Tingin tayo ng iba. Yan. So, ito, ibang kulay kasi doon kanina. Ibig sabihin, nung time na kinuha ito yung available flowers na nandyan sa paligid nila. So, medyo light yung honey niya. So, every time na mag-harvest ka, hindi mo makukuha yung pare-parehong lasa, pare-parehong kulay, tsaka yung consistency ng honey. Sa supermarket ka lang makakabili ng gano'n, consistent siya, kasi hindi naman honey yung binibili. Pwede mo yan siyang tikman. Poke mo lang. Yay! Yan. So, yan yung lasa ng totoong honey. Yum! Pwede mo yan siyang hawakan. Mga 3 kilos yan siya pag nabubo. So, yan na yung ready to harvest na honey. Ito naman, ito yung mga native bees natin. 50% smaller siya dun sa una natin nakita na Italian bees. So sa mga bees, ang pinaka-problema ng bees ay kuto. Maraming kuto ang ating bees. So sa Italian bees, pag may kuto sila, ang behavior nila parang Italian din. So walang pakialaman, pag may kuto ka, kuto mo yan. Problema mo yan. Dito, hindi tayo magkakaproblema ng kuto dito sa native bees natin. Kasi native din yung ugali niya. Pag may kuto yung isa, hahabulin niya yun, magpuputuan sila. So Pinoy na Pinoy, hagdan na lang yung kulang. Yan. Dito naman, yung kanina ang nakita nyo, kahoy yung ating bahayan ng bees. Dito siya, simento. Kasi, ang gusto ng native bees natin, stationary siya sa isang lugar. Under the shade, Pinoy, ayaw niyang mainitan, siguro ayaw niyang umitip. So dito lang siya, under the shade.
So eto na yung mga stingless bees natin na present siya all over the country, Luzon, Visayas, Mindanao. So iba naman, kagaya nung kanina, titingnan natin yung entrance. Eto, napakasimple ng entrance niya. Talagang opening lang, hindi kagaya nung kanina na marami siyang arte sa labas. Dito naman, konting-konti yung bees na nakikita natin kumpara kanina na sobrang dami. So eto siya, dito sa Batangas, marami ito around the perimeter ng Taal Lake. Kasi yung mga areas na yan, marami siyang kawayan. Nasa karamihan sila nakatira sa kawayan dahil maliliit lang yung colonies nila. So, para maparami sila dito, walang kawayan, ang ginagawa namin, mga bote ng Coke, mga 1.5 or any soda na bote. Ang gusto ng bees, dark. So, babalutan lang yung soda bottle ng paper. And then, para hindi mabasa, babalutan siya ng plastic. And then, patayo lang siya. And then, dun sila lilipat. Once lumipat sila doon, malakas na sila. Then, that's the time ilipat natin sila sa boxes. So, ito yung siya. Yan yung mga bait hives natin. So, dyan sila lilipat. Hindi kailangan gumastos. Kundi gumawa lang tayo ng mga ganyan. Hindi muna siya ibenta sa junk shop. Kundi, ilagay lang siya sa paligid ng ating bahay. Dyan titira yung native bee. So, bali makumpleto natin yung produkto ng bees. Galing sa bees, merong honey, and then merong beeswax. So, dito makikita na natin yung mga pinaggagamitan ng mga byproducts na yon. Merong mga mga balms. Yan, balms, and then lotion. Merong ginagamitan ng honey, and then vinegar. Yung galing sa honey, pwede rin siyang gawing suka. So, lahat ng nakukuha natin sa bees, walang matatapon, walang tinatapon. Lahat siya nagagamit lahat. So, ginagamit din natin ang bees pagpaparami ng bunga. So, para sa mga farmers natin, kailangan natin sila alagaan para dumami yung ating bunga, makikinabang tayong lahat. And then later on, may surplus of production, bababa yung presyo, lahat makikinabang. Hindi kailangan maging mataas ang antas mo sa buhay para ikaw ay maging kumpleto rin sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Mag-aalaga lang tayo ng bees, hindi kailangan marami. Ang future ng beekeeping, hindi ay isang tao merong 10,000 colonies ng bees, kundi kung meron tayong 10,000 na mag-aalaga ng tig-iisang colony ng bees, lahat maganda yung patutunguhan yan. Makakatulong tayo sa lahat at tayong lahat matutulungan. At dito na nagtatapos ang ating bee adventure. Sana marami kayong natutunan. Tandaan, bees matter. Hanggang sa muli, dito sa